Hindi na nga kinaya pa ni former President Rodrigo Duterte ang mga umano'y kasinungalingan at paninira sa kanya ng ilang kongresista sa Senate hearing, at hinamon pa nito si Pam-ing Paduano ng bugbugan dahil sa pamamahiya nito sa kanya sa publiko. Umasa nga daw si Paduano na matalang daw ang walang latay sakaling mag-cross ang landas nilang dalawa. Narito panoorin ang mainit na pamamahiya ng ilang kongresista kay former President Rodrigo Duterte. Mr. Chairman, I would like to address my question to Ma'am Rose Donolim. Kilala niyo ba yung isang nakapicture? Ang isa po na sa picture ay asawa ko po. So yan po si Alan Lim. No po, yan po ay si Lin Wishong. Meron din pangalan na Wen Li Chen at saka Lin Wei Chong. Yan Ang po. pangalan niya po ay Lin Wishong. Kaya nga, Lin Wei Chong, meron din siyang pangalan. Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, also known as Lin Wei Chong. Hindi ho yan ang husband nyo, ma'am? Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband nyo. Yes po, siya po yung isa sa picture. Asa po siya ngayon? And nasa out of the country po siya ngayon. Kailan pa po siya uwi sa inyo, sa bahay nyo? Ay hindi ko pa po alam kung kailan. Bakit nasa abroad po ba siya, ma'am? Yes po, nasa abroad po siya ngayon. Anong citizenship niya? Pilipino ho siya o Chinese? Hindi po siya Pilipino, Hong Kong citizen po siya. So, nasa Hong Kong po siya ngayon. Yes, Your Honor. Kailan po kayo huling nagkita ng husband nyo? Nagkita po kami last November 1. Nung All Saints Day. Yes po. Dito po sa Pilipinas. Hindi po. Saan po? Sa Hong Kong po. May All Saints Day po sa Hong Kong? Wala po. Pero holiday po yun ng mga bata. Okay. So kasi po, naitanong ko kasi, pag napunta na po tayo dito, marami pa po akong katanungan sa inyo, ma'am. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. Susugan ko lang yung tanong ni Congressman Gonzales. So, si Alan Lim ay hindi si Lin Wei Chong na iyong husband? Never ko po na rinig na tinawag po siyang Alan Lim. Ang pangalan niya po ay Lin Wishong. Lin Wei Chong? Yes po, Your Honor. How old is your husband? 48 years old. 48. Yes po. I hope you don't mind me asking, saan mo kayo nagkakilala ni Lin Wei Chong? Nagkakilala po kami sa trabaho ko po dati. May we know kung saan kayo Sa isang hotel po. sa abroad? New po, here sa Philippines. Dito sa Pilipinas. And what Opo. year was this? 2009 po. Early of 2009. So si Lin Wei Chong ay pumunta ng Pilipinas, isang Hong Kong national, correct? Yes po. Siya ay napunta ng Pilipinas ng mga ganong time, 2009? Nakilala ko lang po siya nung time na po yon. But prior, would you know kung nandito siya between year 2001 to 2007? Ganyan? Ang alam ko po, 2005 nandito na po siya sa Pilipinas. 2005, nandito Yes siya sa po. Pilipinas. And anong ginagawa niya rito sa Pilipinas? Anong kanyang negosyo? That time po, nagnenegosyo na po siya. May mga kamag-anak na po siya dito sa Pilipinas, Mr. Chair. May mga kamag-anak siya dito. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang kamag-anak dito. Mayroon pa rin po. At sila ay mga negosyante rito. Yes po. And they are Hong Kong nationals too. Hindi po. Chinese national sila. Filipino-Chinese? Yes po. Filipino-Chinese na may negosyo dito? Yes po. O sige. So, kailan umalis si Lin Wei Chong? Umalis po siya ng Pilipinas, May po, this year. May of this year? Yes po. Okay. So, wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan siya babalik? Wala pa po siyang sinabi. And may I know anong business, anong nature ng business niya? Dito po ba sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, yes po. May mga real estate po kami dito. Okay. What about abroad? Anong kanyang negosyo? Abroad po, may mga real estate rin po. Sige. Thank you for the Salamat, reply Mr. of, Chair. we will, Mr. Chairman?
pursue the questioning later on kay Ms. Rose Nono Lim after we ask and recognize Congressman P.M. Vargas. But with your indulgence, Congressman Vargas, let's give the floor first to the Senior Deputy Speaker. Yes, Hindi, baka SDS. mawala lang sa thought ng questioning po. Ma'am Rose Nonolin, kilala niyo po si Mr. Willie Ong? Hindi po. Pero you are one of the incorporators of Golden Sun 999. Golden Sun 99, yes po. Kilala niyo ba si IDT Yang? Yes po, isa po siya sa incorporator. Pagkasama po sila, IDT Yang and Willie Ong. Ay, hindi May ko po Willie alam. Ong po ba talagang tao o ginawa lang yung pangalan na yan? Mr. Chair, hindi ko po alam. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, SDS. The next to interpolate is Congressman P.M. Vargas. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Ms. Rose Nonolin, ano pong kabuhayan o trabaho ninyo ngayon? Ngayon po, sa line pa rin po ako ng pagninegosyo. At the same Businesswoman time po, kumakandidato po ako sa Distrito 5 ng Quezon City. Okay. Apo. What would some consider as a businesswoman? Kasi ang pagkakaalam ko, marami kang na-establish na korporasyon. At kahit nagkukwento ka sa distrito na isa kang businesswoman, di ba? Na naging successful. Gaano karami yung mga nagawa mong korporasyon at ano yung nature ng mga negosyo po ninyo? Mr. Chair, kung mga company lang po na na-establish, mayroon po. Marami. Sabi nyo nga po, marami. Pero Mr. Chair, ang iba po doon ay hindi naman productive, hindi nagpo-prosper. Alam po natin yan bilang negosyante na hindi lahat po na tinatayo nating negosyo ay magpo-prosper. Mayroon po kaming real estate po. Real estate. Meron pa po bang iba maliban sa real estate? Sa ngayon po, nakafocus po kami sa real estate. Okay. So ano po yung mga klase ng korporasyon ninyo maliban? Meron bang maliban sa real estate o purely real estate po ba? May mga for rent and sale po kami na warehouses. Okay. Warehouses na for sale. As a businesswoman, ma'am, could you share with us what would you consider a best practice sa paggawa ng isang negosyo kaya kayo nagtagumpay? Maging totoo ka lang. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Tapos kahit sino namang anuin mo sa negosyo, kailangan may due diligence kang ginagawa, di ba? Yes po. Kailangan bago ka makipagkasal, kahit kanino sa negosyo, aaralin mo kung sino sila, di ba? Para magawa yon. So dito po, yung ibig ko sabihin dito, kasama yung mga tao na nakakasama mo sa negosyo. Kunyari, are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify. Ang Pharmaly Biological at Pharmaly Pharmaceutical ay hindi po yan sister company. Ano po siya? Hindi po. Magkaibang identity po ng dalawang company na yan. Hindi po yan sister company. Kung sasabihin niyo po may interlocking director po siya, ang biological kung saan po ako incorporator, ay nauna po yan na na-incorporate. During lang nga po ng 2022 na Blue Ribbon Committee sa Senate po, saka ko lang nga nalaman na may Pharmaly Pharmaceutical. Na naging part, dun sa biological, naging part kayo. Sa Yes pharmaceutical, po. hindi. Hindi Okay. po. Wala po akong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po akong shares po doon. Okay. Then let's go to the other companies na nakalagay dito sa amin na part ka. So, una lang, itatanong ko, yung Pharmaly Philippine Holdings ay subsidiary ng Pharmaly International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Pharmaly Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Pharmaly Biological at yung isa po ay ang Pharmaly Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Pharmaly Biological, kung saan pinirmahan nyo yung treasurer's affidavit na nag-certify na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed
and at least 25% of the subscription in the amount of 10,300,000 pesos has been paid. Tama po ba? Mr. Chair, hindi ko po ngayon dala yung documents ko, company documents namin sa Pharmaly Biological. I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-start up pa lang. At failed investment po yan. Failed investment. Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang, Hindi po. na wanted sa Taiwan for securities fraud, embezzlement, kanyan. Hindi po po. niya alam yun. Hindi po. At wala po sa biological na Tony Yang? Wala Tony po. Wang. Wang? Oo. Wala po. Okay. Mr. Chair, I would like to manifest that the story here is a certain Wang Mingliang and Tony Wang falsified accounts and financial statements to get Pharmaly listed on the Taiwan Stock Exchange. Notably, and using Pharmaly's listing in Taiwan, Tony Wang set up 3 overseas subsidiaries in 2016, namely Farmback Biological, PTE, and Farmtech Biological, PTE in Singapore. Coincidence yun in terms of the company names. At syempre, maraming nakakilala kay Wang Zuyen at Tony Wang, at makikita naman natin sa balita, tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, i-reiterate ko, at any given time, hindi nyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa Pharmaly. Tama po? Si Ay, Mr. Chair, Tony sorry. Wang. Hindi po. Hindi. Okay. Sige. So, Mr. Chair, ipapaano ko lang na i-check, pwede niyong ibigay sa amin yung record after nito? Sa biological, Mr. Pag-check, Chair? sa Yes po, biological, I will ano. po. Thank you. So we will hold you accountable to that. Thank you, Ms. Rose Lin. In 2021, a known business associate, si Wang Zuyen, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Pharmaly Biological. Ng Pharmaly. I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zuyen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022, appointed pa rin siya as president of Pharmaly Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Pharmaly Pharmaceutical. Ang inaano dito, you were also involved. Were you involved with that, or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka, Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify yung sinasabi niyo po is presidente pa rin siya until now ng Pharmaly Pharmaceutical. Not biological, di ba? Not biological. Again po, i-clear ko lang na hindi po ako part, hindi po ako director, wala po akong any shares sa Pharmaly Pharmaceutical. Salamat. Okay. My next question naman is related already to your business associates. Do you know or have you met si Mr. Michael Yang? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Yang na naging economic advisor ni President Duterte. Tama po? Tama, Mr. Chair. Siya rin yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies. Tama po? Dati po, yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang ang nag-incorporate. Tama po ba? Yes po. Kasama nyo din dito si Jason Uson at Yukin Zheng na nakabase po sa Davao. Tama? Tama, Mr. Chair. Alam po ba ninyo kung ano yung DCLA Plaza, Miss Lynn? Ang alam ko po, DCLA Plaza is small po yun eh. Mall po. Yes po, Mall Mr. po siya. Chair. Ano. Nakapunta na po ba kayo doon? Nakapunta po ko once. Once. Okay. Ayon po kasi kay Arturo Las Canas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na yon at kung saan nakakakita daw ng mga courier na papasok-pasok at lalabas sa DLCA Plaza. Ngayon, kung ganitong mga business, kung kayo po yon bilang isang businesswoman, mag-invest ba kayo doon? Kung may alam kayong mga ganon na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Okay. Pero malaki yung involvement ng mga kanegosyo mo dito, Miss Witness. And in fact,
itong si Michael Yang at si Hong Jiang Yang ay incorporators ng DCLA Plaza. So andito yun, kasama yung amended articles of incorporation ng DC Plaza. At itong mga kasosyo mo din na sila Jason Uson, Yuking Zheng, Hong Ming Yang ay na-involved din sa DCLA Plaza sa pamamagitan ng pag-subscribe sa increase ng capital stock nito. Kumbaga dumagdag pa sila ng puhunan nila dito. Aware po ba kayo dito, Ms. Lynn? Mr. Chair, hindi po ako part ng DCLA. So kung ano man po yung gawain nila sa DCLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo, kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba, is kung paano yung due diligence process ninyo. Di ba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnenegosyo dito, kung hindi maganda yung reputasyon, kadalasan, hindi mo talaga itutuloy yung mga katransaction mo. Ngayon, ang next question ko po, shareholder po din ba kayo ng Paili Estate? Or Paili ba o Paili? Mr. Chair, Paili po. Ano po? Paili. Paili. Okay, so Paili Estate. Tama po ba, shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. At kilala po ito dati bilang Paili Holdings Corporation. Kung Tama. saan incorporator kayo, in short, may-ari kayo. Owner? Tama po, may shares po kami. Okay. At si Michael Yang din po ay konektado dito dahil incorporator siya ng Paili. Tama po? Pati ang kapatid niya na si Hong Ming Yan. Yes, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, kung mapapansin din po ninyo, and Ms. Witness, na ang shareholders ng Paili Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Pwede ko ba itanong, sino po, Mr. Chair, Madam Witness, sino si Ami Nono Clokingan? Si Ami Nuno Klukingan ay isa po sa kamag-anak ko. At Nono po ang common na pangalan ninyo. Siya Tama po po. ba ay kapatid ninyo, pinsan, pamangkin, Kamag-anak ko po siya, pamangkin ko po. pamangkin? Okay, so anak po ng kapatid ninyo. Okay, I would like, at this point, Mr. Chair, I would like to manifest that the Filipino stockholders of Paili Holdings subscribed only to 100 pesos each for their share. Meanwhile, the Chinese nationals, namely Wei Shonlin, Hong Ming Yang, along with DCLA Plaza, Yangtze Group, and XRL Holdings Corporations, where Michael Yang is also involved, are virtually in control of the said corporation, which seems to be a trend among these corporations. Ma'am Witness, itatanong ko kayo ngayon, incorporator din po ba kayo ng XRL Holdings Corporation? Yes po, Mr. Chair. At ano po yung negosyong ito? Ano yung background niya in one sentence? Ano yung ginagawa niya? Holdings po. Holdings lang siya ng anong klase yung mga kumpanya? Magiging holdings po siya ng mga company po dapat namin. Okay. Personal companies po. Okay. So investment and purchase of real and personal property base sa AOI niya. Ngayon, kailangan nito mag-comply sa nationality requirements na nakasaad sa Constitution natin. Dahil siya ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Tama po? Tama po. At Mr. Chair, 60-40 po yan. Yes. Na-comply po yan. Comply. Pero Ms. Witness, ayon sa Articles of Incorporation, ang ibang incorporators nito ay mga kamag-anak po ninyo. Tama po? Yes po, kasi family corporation po yan, Mr. Chair. Si Rovic Nono Alcon po ay kaano-ano po ninyo? Pamangkin po. Pamangkin din. Ilang taon na po siya? Siya po ay nasa 29 years old. 29. Okay. Si Ami Nono Clokingan ay pamangkin nyo din. Ilang taon na po si Ami? 28 years old, Mr. Chair. Napakaswerte. Napakaswerte naman nila na magkaroon sila ng korporasyon na ganito. Sino naman po si Phoebe o Febe Nono Alcon? Pamangkin ko, Mr. Chair. Ilang taon naman po si Phoebe? 25 years old kung hindi ako nagkakamali. 25 years old. Okay. Tapos po, nakita ko po dito na si Ami Nono Clokingan ay nakatira sa Avocado Street, Dasmariñas, City of Makati. Tama po ba? Dati po yon nang wala pa po siyang tirahan dito.
na nakikitira po siya sa inyo? Nakikitira Tama po. Ito po ba yung bahay na nirerentahan ninyo o pagmamag-ari po ninyo? Hindi po namin pagmamayari. Ah, At hindi rin po kami ang nagre-renta po dyan. kanino pong bahay kaya ito? I'm not sure po kung kanino nakapangalan, pero ang alam ko po sa company po yan. Okay. Pero paano nyo po napagdesisyonan bilang isang pamilya na kayong mag-asawa, puro pamangkin, di ba, ng kapatid po ninyo, ay mag-establish ng korporasyon? Mr. Chair, company corporation, so mas nararapat po na, na mga incorporators po ay pamilya. Yes. Pero hindi nyo po naisama yung mga kapatid ninyo. Inuna nyo yung mga mas bata. Tama po? Mr. Chair, mas gusto kasi ng mga nanay nila o ng mga kapatid ko na yung mga anak nila ang isali po namin, hindi po sila. Okay. Pero gayon pa man, hindi ganun kalaki ang role ng ibang miyembro ng pamilya kung ikukumpara sa role ninyo ni Wei Xianlin. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. Okay. In fact, si Rovic, si Ami at si Phoebe ay nominal shares lang ng XRL Holdings. Tama po? Pangkumpleto ng korporasyon, di ba? Tama po. At kayong mag-asawa po talaga ang majority shareholders ng XRL kung saan ikaw ang 60%, samantalang remaining 40 ay nakapangalan na sa asawa po ninyo. Tama? Tama, Mr. Chair, because it's a company corporation. So effectively po ang XRL Holdings ay kontrolado ninyong mag-asawa. Tama po. Pero hindi ba sinabi mo nung nag-appear ka sa Senado noong 2022 na wala ka ring masyadong alam sa negosyo at ang asawa mo talaga ang nagpapatakbo ng operasyon? Tama po? Mr. Chair, ang XRL po ay ngayon lang po yan. Hindi po, nung humarap po ko sa Senate, wala pa pong XRL company. Paano po yung setup na nagtayo po yung asawa kayo ng maraming negosyo? Kasi ano po yung bago kayo naging negosyante, ano po yung trabaho ninyo? Ako po, bago po ako nagpakasal sa asawa ko at naging negosyante, nagtatrabaho po ako sa hotel, gaya nga po ng sinabi ko kanina. At sa hotel niyo po ba, sa pagtatrabaho ninyo, nakuha yung unang puhunan ninyo para maging negosyante? Actually po, bago po ako magtrabaho sa hotel, may mga trabaho pa po ako na iba. So yes po, part po yon ng naging puhunan po. Masasabi niyo po ba nung kailan po kayo ulit kinasal? Yung sinabi niyo kay Mr. Chair, kailan kayo kinasal? Nagkakilala pala, nag-meet ni Mr. Lin. 2009 po ng first quarter, 2008, 2009 po kami nagpakasal. 2009. Yes po. Masasabi niyo po ba na karamihan ba ng puhunan, maliit o bahagya, ay nanggaling sa kanya? Mayaman na ba siya nung nagkasal kayo o pareho po kayong ano? Nung nakilala ko po ang asawa ko, mayroon na po siyang pera. Kung ang tanong po ay kung karamihan ng capital po namin ay nanggaling sa kanya, yes po. Okay. Ms. Lin, to recall, karamihan sa close business associates ninyo na mag-asawa ay may kaugnayan kanina ulit sa DCLA Plaza. Tama po? We can say that? Yes, ma'am? Yes, Mr. Chair. And to recall again, Ms. Lin, ayon kay Arturo Las Canas, itong DCLA Plaza kung saan manager si Hong Jiang Yang ay hotspot para sa drug dealers. Tama? Aware kayo dito? I know po, Mr. Chair. Hindi ka aware na merong drugs Hindi na po. na dito? At saka ngayon lang naman pong lumabas na mga ganyang issue regarding po sa drugs. Okay. Ang Piley Estate naman po ang nagmamay-ari ng Clark Majestic World na matatagpuan sa Prince Balagtas Avenue sa Clark Freeport Zone. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ito po ba ang Clark Majestic World, Miss Lin? Tama po, Mr. Chair. Kanino po nabili yung lupa dito sa Clark? Mr. Sino po Chair, nag-facilitate? Would you know? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, ang mga lupa sa Clark ay hindi po pwedeng bilhin. Yung lease. Sino Lease po lang po. nung lease? I'm not sure po kung sino yung naging broker po doon, pero ang alam ko po ay dumadaan po yon sa BCDE kung hindi po ako nagkakamali. Yung agency po na in charge po doon sa mga paupa sa lupa sa Clark, Mr. Chair. Opo. Involved po ba kayo sa operations ng Clark Majestic World?
Mr. Chair, sa operation po, hindi po. Saan po kayo involved dito? Involved po ako sa back office po. Ibig sabihin, mga nag-aayos po ng mga documents at nagsisituate na mga permits po, ang mga taxes po ay kompleto at nababayaran. Ilang percent po nito ang pagmamay-ari ninyo? Congressman Vargas, kindly wrap up. Thank you. Yes, Mr. Chair. I have 3 more questions lang, Mr. Chair. Okay, yes. If you wish to ask more questions later on, you can do so because we will have another round. We Yes. just have to follow the list that we have as far as interpellators are concerned. Okay, Mr. You Chair. still have a few minutes. Yeah, just a few more minutes po. Maraming salamat. Sige, dahil nagra-wrap up tayo para dun sa second round po natin, ito na lang yung tanong ko, Ms. Lynn. Meron po ba kayong negosyo na Pogo? Mr. Chair, dati po. Dati po. Yes po. Bakit po dati? Dahil pinasara na ni Presidente BBM? Mr. Chair, iko-correct ko lang po na bago pa po ipasara, close na po kami ng 2023. Ng 2023. Yes po, Bakit Mr. niyo po Chair. kinlose? Hindi po namin gustong i-close, pero hindi po kami binigyan ng license to operate. So, we cannot operate po pag wala po kaming license kasi magiging illegal po kami, Mr. Chair. Bakit po ayaw niyong i-close? Maganda ba yung negosyo? Sorry, ayaw namin i-close. Sabi niyo, hindi niyo sana gusto i-close. Yes po, kasi Opo. negosyo po yun. Ang Negosyo. negosyo ay kumikita, so bakit po natin isasara? Okay. Kung masama po yung nagiging epekto or may mga nangyayaring masama, itutuloy niyo po ba yun o hindi? Mr. Chair, ang POGO naman po ay legalized. Kung mayroon pong masama na involvement ang POGO, marami po tayong government agencies na in charge po doon na dapat po yun po yung nag-check. Sila po yung dapat na nakakaalam. So, ilan po yung magagandang Pogo niyo noon? Ang POGO po namin, we only have one master license po, Mr. Chair. Pero ang location ay isa lang. Isa lang po ang location sa master license. Okay. With that, Mr. Chair, I concede until the next round. And thank you for the opportunity to ask the questions. Thank you, Congressman Vargas. The next to interpellate. Mr. Chair, may I be recognized very Yes, briefly? Senator Laila De Lima. Can I ask permission to leave temporarily? I'm going to UP for an engagement, speaking engagement. I'm scheduled to speak there at 2:45. And then I told the organizers that as soon as I get there, they allow me to speak, and right after I speak, I come back. Okay, thank Salamat you. po. Yes, you are excused and we hope to see you again. Yes, after I'll be your leaving my engagement. things here. Thank you. Thank you. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my questions to Colonel Asierto. If he's still online. Yes, Colonel Asierto, nandyan pa kayo, di ba? Present po. Magandang hapon po, Colonel Asierto. Magandang hapon po. Kanina, nag-interpellate yung isang koliga ko rito. May binanggit ka na may patong sa ulo mo na 50 million pesos. Hindi po ba? Opo. Sa tingin mo, Colonel Asierto, bakit naisipang mong nasabi mong meron kang patong sa ulo mo na 50 million pesos? During po nung hearing sa Blue Ribbon, lumabas na po yung informasyon na yan na meron na pong patong yung ulo namin. Kami po ni Director Pardo. At talo na nung lumabas yung matrix laban sa amin, na ako yung nasa taas, na nasa baba sila Director Pardo at Lito Perot at Jerry Liwanag, mga iba pang kasamahan namin. So, noong pa po, yung hearing pa lang po ng Senate sa Blue Ribbon, meron na pong patong yan. Sa tingin mo, Colonel Asierto, sinong may pakana na patungan yung ulo mo ng 50 million pesos? Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Sa anong rason po na plano kang ipaligpit?
Dahil po dun sa ginawa kong report, na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wenxiong. Okay, Colonel Asierto, gaano ka nakatagal sa serbisyo nung nandun ka pa? Nagsimula po ako as cadet, 1984. Graduate po ako 1989. So, ganun po kahaba ang aking pagsiservisyo po. Kailan kayo na-introduce? Hanggang kailan anong taon kayo hanggang nagserbisyo? Hanggang 2018 po. According to the reports, kayo po ay na-dismiss sa serbisyo? Opo, dahil po doon sa AK-47 na ibinibintang sa akin na ako nag-smuggle at ako nagbigay sa NPA. And marami din ang nag-akusa sa inyo, may mga nag-file ng kaso po sa inyo. Totoo po ba yun? Ang nag-file lang po ng kaso sa amin yung tungkol diyan sa magnetic lifter na inimbestigahan namin. Kilala niyo po ba si Jimmy Guban? Opo, siya po yung aking kinakausap o counterpart sa Bureau of Customs. Isa ba si Mr. Jimmy Guban na nag-akusa sa inyo? Siya po yung testimony po niya ang naging basis. Actually, Colonel Asierto, nung first hearing ng Quadcom, isa si Mr. Jimmy Guban na nag-testify doon sa Quadcom sa Pampanga. Nagbigay po siya ng sinumpaang salaysay. Base doon sa sinumpaang salaysay niya, sa paragraph 9, binanggit po ang pangalan ninyo. And I'd like to read it in toto para maintindihan ninyo. Between the months of May and June 2018, Colonel Eduardo Asierto shared to me additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs, and that through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out overstaying cargoes, one of which was the Vicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify an improper consignment, etc., etc. So, kayo po ang nagbigay ng intel report kay Jimmy Guban regarding this container na overstaying ng Vicaba Trading? Opo, at binigay ko rin po yung the same information kay Director Pajardo ng PIDEA. Tapos ito po bang container ng Vicaba Trading, dito nakalagay yung dalawang magnetic lifter? Opo, yun po yung nakuha. Saan nyo nakuha yung intelligence report? Binigay po ng confidential informant. And then, nang nag-usap kayo ni Jimmy Guban, ano pong sinabi mo sa kanya? Binigay ko po yung informasyon. Sabi ko, hanapin kung nandyan. Pwede mo bang i-detalye dito yung intelligence report na binigay mo kay Jimmy Guban para naman malaman natin ano talaga eksakto ang sinabi mo sa kanya? Dahil ito po ay para malaman natin, kasi doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, nakakonekta po dito po yung mga pangalan nila Michael Yang, yung Davao Group, at kung sino-sino pong iba. So gusto ko rin po namin malaman sa bibig ninyo, ano ba talagang nalalaman ninyo parte dito sa yung illegal drugs na shipment na worth 6.2 billion pesos? Ano ba talaga yung eksaktong sinabi ninyo kay Jimmy Guban? Bago po na-discover yung Vicaba, ay nagbibigay na po ako ng information sa kanya. Pag meron ako natatanggap information na meron dumarating, ibinabato ko po sa kanya. Nung dyan naman po sa Vicaba, ang binigay kong informasyon sa kanya is merong dumating na allegedly abandona. Ang nakalagay doon sa bill of lading as door frame po yata yun eh.
So ang ano ko sa kanya is hanapin yung abandon na na container van. Parang ibinigay ko yata sa kanya ang number nung bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Yung Colonel Pero- Asiato, yung may-ari ba ng shipment, yung Mr. Pony Chen? Actually, hindi po siya yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtracking na nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Decaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng container. Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po yung lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Asierto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po uli? Pakiulit po. Colonel Asierto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ako ni Ben Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na huwag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko Si sa Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan doon sa illegal shipment? Hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni Benny Antiporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong informasyon tungkol kay Charlie Tan. Okay, Ang gusto but lang anyway, sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your huwag banggitin siya. yes, Colonel Asiento, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Antiporda, and Benny Antiporda told you not to mention Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Wala po. Wala po. Alam mo ba na itong si Small Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, a trusted man daw ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Meron po bang sinabi sa iyo si Benny Antiporda? Aside from doon na wag banggiting si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yun lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya.
sigurado kayo na wala namang yung pampangalan. Kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, mayroong mga personahe from Davao na pinagbantaan si Jimmy Guban na huwag banggitin to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na huwag banggitin para hindi maikonekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba sinabi si Jimmy Porda sa iyo? Wala po, si ano lang po ang nabanggit pa, si Charlie Tan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area, then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug shipment. Di po ba? Opo. Okay, Opo, Jimmy. opo. Andito Tama si, po yan. andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na merong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sides ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records, ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, mo thank you nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po at uwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano
via internet, kahit pa paano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lasierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa droga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor, pili ko ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong Senator at the Chairman. Congressman. Jimmy, paalala lang kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Kerry Lasierto. Okay, sige, Salamat. salamat. Alive. Thank you for Your Honor. May Congressman apology rin. Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Lasierto na siyang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano hong ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Lasierto. Si Colonel Pajardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Lasierto. Then I do my homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Asierto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay ang halos mga kasamahan namin para po mahuli yan. Ngayon, itong sunod na tanong ko sa iyo, importante itong tanong ko sa iyo. Itong dalawang container van na sinasabi na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, ito ba Or kargamento na pinapakiusap siya. So, isa po yan na sa mga pinapakiusap niya na kargamento, pati po sa mga pinapakiusap niya na kargamento, pati po yung mga missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Sabi mo, Mr. Chair, Guban, na maraming hinihiling sa iyo ni Small Abrera na maipapasok na mga kargamento. Kasama na itong ilang container van ba ito? Isang container van lang? Isa lang po, Your Honor. Recording in progress. Isang container van lang. So, pero ito na nga yung binabanggit niya. Isa po yan, Your Honor. Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Lasierto, binerify ninyo yung container van, anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if I bigay me time, may dala po ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion, because we will have a next hearing next week, Mr. Chair, sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container van nyo, coordinated with PDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprubahan na po yung aming request through the Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprubahan na po ni Commissioner
na buksan ang container number na yon na nirequest po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yon na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container 1? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container 1? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turnover na po namin sa PIDEA during that time. Sila na po nun, kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PIDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PIDEA na po ang kamay. Pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila. Sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquigan, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Bidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PIDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na. Yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga. Mr. Chair, the name of Benny Antiporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antiporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez? So may I ask if Mr. Antiporda and Mr. Gutierrez has taken their oath? Have you taken your oath? Thank you. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you taken your oath? Okay, so Comsec, please administer the oath of Mr. Paul Gutierrez. Sir, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed, Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair.
Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saang government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Recording Paul in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benyan Taporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag na wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman, I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies was first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado? Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado, at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban noon pa man sa Senado eh. No? Sandali, Mr. Paul Gutierrez. Opo. Ikaw ba ang doktor ng Senado? Hindi Bakit po, pa hindi sasabihin po. mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media Opo. personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall nung oras, Mr. Chairman. Hindi, but bata ka pa naman, Mr. Paul I- Gutierrez. Do not say lies Hindi, here. hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You in... know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po Araw. yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po, mga after lunch po siguro. Oh, yun, yan. after the Mas committee hearing. malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumunta ka, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado,
ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya, maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni ano? At That is a very flimsy excuse. Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate. O, sabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, Opo. kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Mr. Senado. Chair, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very clear. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission- Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Hindi Kakamag-anak po. mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita ko because po of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang. I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Mr. Gutierrez. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, Mr. witness na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban, o kung concerned siya baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Well, for this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral.
Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po, hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong Your Honor, yun ho ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Dahil ano po ang pinakadahilan, bakit niya ako pupuntahan? Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Ni hindi ko ho siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Bini Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Bini Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ho ako nag-i-interest sa National Press Club, that is not my job. Siya na din ang nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan eh, dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana inadmitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil, Mr. Jimmy Guban. Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I now ask Mr. Benny Antiporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko ho alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital, wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko ho sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Dito po, nandito pa ho yung text. Ako po'y inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal na mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ko kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko hong pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at he's trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Asierto when it comes to doon nga po sa pagkakatanggal niya sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15, nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. No po? So,
Nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa anumang tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya, no po. So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ho eh. At yung Charlie po, uulit-ulitin ko po, yung Charlie po, kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ho kong kilalang Charlie. No po? Mr. Chair, okay na yun. Okay, salamat po. Ngayon, Benny, tanong ko, kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Opo. Kilala ko. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to the next hearing. Kasi based on the affidavit of Mr. Jimmy Guban, paragraph 20, sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained the illegal drug shipments. Sinabihan si Guban na, Jimmy, anong magagawa dyan sa shipment na yan? Kinaparing Benny Antiporda yan. Sabi naman ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benny Antiporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan. Kinaparing Benny Antiporda yan. Sir, makikita, Mr. Chair, makikita naman po natin, they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko hong pangalanan isa-isa yan. Chairman, Uh, Mr. Chairman. Congressman Paduano, with the indulgence of Congressman Pimentel. Yes. Mr. Chairman, just to make it clear, the statement of Sir Benny Antiporda, Asierto never tell this committee that you are not involved. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya pakicorrect lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the statement of Asierto. Don't use that statement. Wala siyang holdings. Wala siyang inter-report sa'yo. But again, that does not follow. Thank you, Mr. Chairman. Just to correct the statement of Antiporda. With due respect to the Congressman, thank you for that clarification, Mr. Chair. But again, that is how I understand the statement of the good Congressman. That's how you understand, but that is not the truth. Yes. Kasi as if the statement of Asierto, parang wala kang kinalaman, but that is not conclusive. Mr. Chair, I Okay, have no part. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Congressman Pimentel. Mr. Chairman, may I move that we invite Mr. Charlie Tan, because Charlie Tan was mentioned, and Benny Antiporda denies that he knew Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move to invite Councilor Small. Do you know Councilor Small? Or you don't know again? Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small Abiliar and Charlie Tan at the next hearing para magkaalaman-laman. Opo. There is a motion to invite Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera in the next scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, Mr. the motion is approved. Mr. Chairman. Wait. Di tayo nagmamadali. We have all day. Yes. Okay? Isa-isa Mr. lang. Chair. Isa-isa lang. Yes. Okay. You first and then Congressman Dan Fernandez. As per information of the COMSEC, Mr. Chairman, and the staff, Charlie Tan was already invited. I do not know for today.
So, Mr. Chairman, with that, I move, since he's not present without any excuse, I move that we issue a show cause order for Mr. Charlie Tan. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to issue a show cause order to Mr. Charlie Tan for failing to attend the scheduled committee hearing today and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. And also, Mr. Chairman, I move that we issue a show cause order for Mr. Small Abiliar. So move, Mr. Chairman. Show cause order? Because he's also, as per information, he's also invited in today's hearing. Okay, so there's a motion to issue a show cause order to Mr. Nilo Small Abilera for failing to attend our committee hearing today. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Before Congressman Suarez, Congressman Dan Fernandez. I was about to ask also the COMSEC if we have already invited the two personalities. And the same question that I'll be asking sana. But it was already been moved by Congressman, Chairman Paduano. Okay, thank you, Congressman Dan Fernandez. Yes, Congressman J.J. Suarez. Mr. Chairman, just point of clarification. I'm taking down notes kasi dito sa talakayan na nangyayari. Matanong ko lang po ito si Mr. Jimmy Guban. With the indulgence of Congressman, I with think, the indulgence of Congressman Pimentel. I'm done, Mr. Chair. I have no Okay, further thank you. questions. Congressman Suarez, please Thank you proceed. very much, Mr. Chair. Mr. Jimmy Guban, at the time na kayo po ay nasa Senado, kayo po ay detained. Ano po ang dahilan kung bakit kayo nasa kwarto? Detained po ako, Your Honor. I was cited in contempt, Your Honor. On the So- very first day, Your Honor, I was already cited in contempt. So doon ka natutulog. Opo, Your Honor. So I just find it a little bit awkward, Mr. Chair, kasi tulad sa atin dito sa Kongreso, pag meron po tayong mga taong nakadetain sa ating facility, medyo mahigpit po yung protocols bago mapuntahan po sila sa kanilang kwarto. Hihingi pa po ng pahintulot yan at magpapaalam pa po sa ating Sergeant at Arms. May proseso po yon. So matanong ko lang si Mr. Paul Gutierrez. Mr. Gutierrez, you admitted that you went to the room of Mr. Jimmy Guban. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. Freely, with No, Mr. Chairman. With the approval of the chair of the Blue Ribbon at the time, Senator Gordon. That's So, why meron po ba akong- kayong papel o dokumento na magsasabi na pinahintulutan kayo ng chairman na makausap si Mr. Jimmy Guban? Wala po, Mr. Chairman. Pero at that time po, So, paano po namin malalaman na nagsasabi po kayo ng katotohanan na talagang pinayagan kayo na kausapin si Jimmy Guban? Well, Mr. Chairman, siya na nga po ang nagsabi na may kasama po kung... Hindi. Ang tanong ko po ay paano po kami maniniwala na pinayagan po kayo ni Chairman Richard Gordon para makausap si Jimmy Guban? Kasi sinabi po ninyo, pinayagan kayo. Opo, So pag opo. pinayagan kayo, may dokumento po yun. Verbal lang po yun, Mr. Chairman eh. Ano bang tipong, Mr. Chair, can I go visit out? Tingnan ko lang kung ano talaga ang situation. And is this a practice that No, you no, regularly do to all detained persons in the Senate? Hindi naman po, Mr. Chairman. Parang, kasi nga, very brief lang naman po yung ano. So it's not a regular No, it's not hindi a po. regular practice you do. Hindi po, parang humingi lang po ako ng pabor, gano'n, ay napagbigay Hindi. naman po. Okay, so humingi ka ng pabor at hindi regular practice na ginagawa mo na bumisita sa mga Hindi po, detained. hindi po. O, Hindi po. kung hindi sa regular practice, bakit parang napaka-special naman at hindi mo talagang ginagawa kasi lang para kay Jimmy Guban, humingi ka ng pahintulot sa chairman para lang makausap siya. What makes Jimmy Guban so special from all those that were previously detained in the Senate that you actually went out of your way, went to the chairman of the Blue Ribbon, asked for permission to go see Mr. Guban, and went to go see Mr. Guban? What was so special about Mr. Guban that you had to exercise all this effort just to go see him? Mr. Chairman, again, as I've stated, as a reporter, curious po kung malaman yung Hindi, alam mo, yung- Mr. Gutierrez, Apo.
kung sasabihin mo po sa akin na curious ka lang sa kalusugan niya, ang dami pong nakukulong dyan sa Senate at dami din na sa citing contempt. Hindi ka rin ba curious sa lahat ng katayuan ng kalusugan ng lahat na nakukulong doon sa detention facility nila? Inamin mo lang ngayon, kay Mr. Guban mo lang po ginawa yun eh. Yun ang hindi ko po masyado maintindihan doon. Pagpamanin po ninyo, Mr. Chairman, kung I'm creating a very negative impression, baka po inisip No. I'm just trying to see, see it as the way it is. You admitted that it's not a regular practice for you to go see detained individuals. Sinabi niyo po yun. However, in the case of Mr. Guban, you went to go see the senator, the chairman, which is not easy to do. Humingi ka ng pahintulot, nakausapin siya, binigyan ka ng pahintulot, sinamahan ka, at si Mr. Guban ang kinausap mo. Kasi hindi mo talaga ginagawa ito eh. Ang hindi ko po masyado maintindihan, bakit sa lahat ng mga tao na nandoon, na nakukulong, na nasa citing contempt, kay Mr. Guban mo lang po ginawa yun. Yun lang po ang hindi ko masyado maintindihan. I understand, Mr. Chairman, pero at that time po kasi particular po yung ibang, kumbaga po yung kaso kasi masarap pong sundan eh. When you're there from the day one, di po ba yung panahon po na Ganito na lang, binuksan sa tapusin MIP yung na lang po? natin yung kwento sa may interest ka sa kaso, gano'n. Maganda po yung kaso. Maganda yung kaso. Maganda po yung kaso. In fact, dala ko po rito, Mr. Chairman, with your kind permission, and I believe I've already submitted all of the articles I wrote at the time dito po sa atin pong secretariat. Pamanin na lang po kung kukunti po ang dala ko pong kopya ngayon. And from there, you will also see na hindi po malabong magalit po sa akin si Mr. Guban at magtanim siya ng galit hanggang ngayon sapagkat wala naman po talagang akong naisulat na maganda po hinggil sa kanyang mga ginawa at mga pangyayari sa customs ng mga panahon na yun. Anyway, yun lang po, Mr. Gutierrez, ang tinatahi ko lang po dito sa mga notes na ginagawa ko. Opo. Kasi doon sa kwento na nangyayari, yun lang po yung hindi ko masyado matugma. Parang special case lang po itong si Mr. Jimmy Guban. So, Mr. Jimmy Guban, other than Mr. Gutierrez, was there any other personality that went to go visit you while you were detained at the Senate facility? No, except my family, Your Honor. So, maliban sa pamilya mo, si Mr. Gutierrez lang. Your Honor, siya lang. Then the later part, Your Honor, inalaw naman na yung iba ko. Of course, yung lawyers, then other relatives. Okay. Maraming salamat. Yun lang po, Mr. Chair. I just wanted to get that clear. Thank you very much. Mr. Chair. Mr. Chair. Very quick. yes, With the indulgence of Congressman Congresswoman Jinky. Yes, please proceed. Yeah, very quick. In relation to the question of DSJJ, I'd like to ask Jimmy Guban. Jimmy, matatandaan mo ba ilang minuto o ganong katagal yung pagbisita sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Your Honor, few minutes lang ho. Few minutes? Okay. Mr. Paul, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Paul Gutierrez, following the logic, the line of questioning of DSJJ, sabi mo, you went beyond to source out your information because maganda para sa yung story niya. So, you were there as to what? Just simply ask him his condition, di ba? Tama po ba yung pagkarinig ko? One among the things, Mr. Chairman, Were you trying to do a exclusive interview with Jimmy Guban? Opo, Mr. Chairman. And in fact, wait lang. in my... So, yes. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Go ahead po. Di ba, as a media practitioner, it takes some time to require o to nakadetain po siya, di ba? Opo. You should, hindi ba, so ibig sabihin parang ano po yung pagbigay sa iyo ng permit na bisitahin si Jimmy Guban? Did you ever mention to the chairman, for example, that you will be seeking an exclusive interview with Jimmy Guban? Ang natatandaan ko pong sinabi ko po is, Sen, baka pwede ko bang masilip si Guban no? Tingnan ko nga kung totoo bang Well, may sakit to. that would constitute lying to the chairman of the Blue Ribbon Committee. If you are indeed, wait lang, if you are indeed seeking for an exclusive interview, it will take more time than ilang minutes ba ang Jimmy Guban yung ano mo? Your Honor, few minutes. Few minutes. Opo. So ibig sabihin, now you're telling me that you are trying to seek an exclusive one-on-one interview
with Jimmy Guban kasi masyadong masarap sa'yo, sa word mo, masarap ang istorya, and yet hindi mo sinabi sa chairman ng Blue Ribbon Committee na yun ang gagawin mo, and yet hindi mo sinabi dito sa committee na ito. Ang sinabi mo originally is gusto mo lang bisitahin si Jimmy Guban dahil gusto mo lang malaman kung ano yung kalagayan niya. As I mentioned, Mr. Chairman, curious nga po ako sa ano, No, but I presume that as a experienced media practitioner, Opo. you went beyond your call of duty. Dapat ho pag ang beat ninyo is Senate, in fact dapat satisfied ka na kung ano yung mga testimonies nila kino-cover niyo sa Senate while they're doing the investigation. We also have a House Media Corps here. Opo. So ang ginagawa po ng mga media natin dito, kasi House rules, dapat makipag-coordinate sila sa SecGen, dapat kung meron mang, tama po yung sinabi ni DSJJ, kung meron pong bibisita na media dyan sa detention facility, dapat mag-course through sila ng proper request. Kasi hindi basta-basta yan pinupuntahan And karamihan po sa mga media house na ang beat nila dito sa House of Representatives, they only cover whatever is being discussed during the committee. And yet you, as a media practitioner, you went beyond yung regular na processes ninyo. Kasi pumunta ka mismo sa kanya Kasi sinabi mo, gusto mo lang batiin at tingnan yung kalagayan niya. And now you're telling me, based on what I ask of you, will you be doing exclusive interview? Sabi mo, yes. Ilang minutes lang pala yung mo dun Can you actually extract information by just simple, kumusta na yung kalagayan mo? Or if you're really wanting to do an exclusive interview with him? Mr. Chairman, among the critical question lang naman nga po na tinanong ko sa kanya, ano ang gagawin niya kung inilaglag siya, kung siya ang idiin, hindi share to. At sabi nga po niya sa akin, hindi po pwede, mas marami akong alam sa kanila. So it would not take me several minutes or hours, Mr. Chairman, to You know, you're being absurd, Mr. Paul Gutierrez. Because I know you to be a smart and intelligent media practitioner. You would not do that to seek for a one-on-one interview. Just simply to ask the person, kumusta ka at for several minutes. Alam mo, marami po kami dito na i-interview ng matagal. Lalo na pag one-on-one. Hindi po ilang minuto lang po yan. And if you're really interested in knowing his condition, you should have asked the Senate physician. Why go to his room? Why? Can you kindly... Yeah, please. Why? Tell me, because hindi namin mapagtagpay yung rason mo. Because I believe that you are really a professional media practitioner. And I do believe that you are. That's why it's for your reputation to do that. It's impossible for me. Alam niyo po yung standard, ethical standard ng journalism, hindi ho ba? Member ho ko ba kayo ng KBP? Opo. Di ba? You cannot just simply go to a detained person without asking the necessary request from, for example, if detained yan. Di ho ba? Tama po, Mr. Chairman. So I mean, at least at the very least, you have violated several ethical standards as being a journalist. Why gone through that, why do you have to do that just so that you can ask Mr. Guban, how is he? Is it correct na may tension niya is fluctuating? And now you're telling me, dahil tinanong kita, na actually gusto mo is exclusive interview kasi masarap sa iyo yung balita. And yet, ilang minuto ka lang nagstay doon. Yes, You should have used that access na binigay sa iyo if it's true na binigay sa iyo ni Senator Gordon, na umupo doon ng 2 oras kung exclusive yung interview mo doon. Gusto mo? No, not necessarily, Mr. Chairman. I believe in the context na iniisip po ninyo na exclusive interview na I dapat ask you that, magtatagal. We can go back to the Hindi po records. ganun We can go back to the records. I ask you that kasi masarap, sabi mo, yung interested ka doon sa istorya. Opo.
Oh, so I presume, since you are a very good media practitioner, I ask you, were you seeking to have an exclusive interview with Mr. Guban? You said yes. We can go back to the records. Yes, Mr. Chairman. I mean, in that sense, Mr. Chairman, yung sinasabi ko pong makakuha ng exclusive interview sa kanya, is yung makakuha lang po ba ng kahit po isa kapirasong ano lang, at pwede na po sa akin yun. In So fact, assuming without conceding that you really did want to hold an exclusive interview, how is your questions to Mr. Guban, kung kumusta na siya, help you, your article, to print out a magandang balita? Well, How is kumusta ka na? Tama, hindi pala, wait lang, let me ask you this. Yung sinabi mo, gusto mong malaman is kung yung condition niya, no? Okay, binigay niya sa'yo kung totoo. Assuming na yun ang talagang tinanong niya sa'yo. Tell me, and please convince me, Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chairman, how is getting that answer from Mr. Guban about his condition make your story worth reading? well, Mr. Chairman, again, with your kind indulgence, Mr. Chairman, nandito naman po lahat ng mga artikulong nagawa ko. No, you answer my question first before I will My read answer your to your article. question, Mr. How Chairman, is knowing his condition make your story worth reading to the public? Because, Mr. Chairman, after seeing his demeanor at the time, I'm convinced na hindi po totoong masama ang kanyang kalusugan. And that's that the is only why- story that you want to print And that's out? why, Mr. Chairman, lahat po ng mga sinulat ko, narito po lahat yan, I believe this will be the basis kung bakit po nagalit siya sa akin. Ilang minutes po? Dahil nga po, nilagay ko po dito, ako rin po una nagsabi na ilalaglag po niya si Colonel Asierto. Ako rin po ang... Yeah, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair, for that. I just want to press on that issue because I want to go with, I want to at least, try to understand the circumstance between the meeting of these two. As an average-minded person, I want to know exactly what happened. Yung oras na nag-usap sila, ilang minuto, and his access to the detention, his very access to the detention facility of Mr. Guban to visit him is his being a media practitioner. So gusto ko lang pagtagpi-tagpi. Now, I'm not convinced that just simply asking Mr. Guban his condition is worth to write in his article and worth for the public to read. Now, he can simply ask that to the Senate physician. Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez, I just want to remind you po, please be straightforward and be honest with your answers. Thank you, Mr. Chairman, briefly lang. Mr. Thank you, Congressman Adyong, Congressman Keith Flores, and then Just two questions lang in relation to this and then matter, Congressman Mr. Chair. Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would just like to know how long Mr. Paul Gutierrez has been covering the Senate. Thank you for the question, Mr. Chairman. Actually, I brought with me here... It's a simple question. How many years have you been covering the Senate? Well, my old IDs showed that I'm already covering the Senate since 2011, Mr. Chairman. In 2011, up to the time you visited Mr. Jimmy Guban, how many detainees did you visit in their room to check on their medical condition? Parang pong wala po, Mr. Chairman. Wala. So only Mr. Jimmy Guban ang binisita mo to check on his medical condition of the years that you've spent covering the Senate, correct? Wala naman. Yes, Mr. Chairman. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Flores. Congressman Fernandez. Mr. Chairman, medyo curious lang ako daw, Mr. Paul Gutierrez, doon sa mga articles that you have written. How many articles are you holding right now? Siguro po mga nasa mahigit 20 po ito, Mr. Chairman. I made a submission much earlier po nung una pong nabanggit yung akin pong pangalan dito po sa pagdinig sa atin pong secretariat. Meron po akong extra dito, Mr. Chairman. I'm willing to give it to you later. And all those articles have been published? Opo, Mr. Chairman. Na-publish po ito. Exclusive story po yung ginawa niya? Yung iba po dito, exclusive. Yung pong iba dito, if you're familiar, if you're getting yun pong flow ng akin pong kinukwento, bakit ko po siya binisita doon, makikita po ninyo sa flow ng aking mga inilabas na
balita that many of them are taken in that very brief time po na magkausap po kami dun po Sige, sa... Mr. Gutierrez, kindly submit all those articles Yes, Mr. in this Chairman. committee. Maraming salamat po. In the spirit of fairness, I will be accepting all those documents pertaining to your articles. Maraming salamat, Mr. Chairman.